What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Coach Oli. Butata itong sina FL Liza at Marcos Jr. no mga kababayan dito sa sinabi ni Coach Oli na tila'y nililihis na lang no ng administrasyong Marcos ang mga problema ng ating bansa at i-highlight itong kay Kibuloy no na oo nga naman ang daming problema at krimen na nangyayari tulad na lamang ng pagtaas ng unemployment o walang trabaho ng mamamayang Pilipino na umabot sa 4.9% no o mahigit 2 milyon na Pilipino ang walang trabaho ngayon. Dagdag pa rito itong mga smuggling cases na hindi pa rin nasusolusyonan at ang di pagbaba ng presyo ng bigas mga kababayan na pinangako ni BBM sa atin. O ano pa ba? Pagbalik ng mga kawatan sa airport mga kababayan na pahirapan na naman ang mga OFW no at higit sa lahat itong paglobo ng utang ng ating bansa na kamakailan lamang lumipad no itong si FL Liza at ang kanyang team upang mangutang sa bansang UAE na gagamitin di umano sa Maharlika Investment Fund. Naku naman po. Kung kaya naman ang wika ng taong bayan panglilihis na lamang no sa problema ng bansa itong panggigipit kay Kibuloy upang mapagtakpan ang kahinaan ng Marcos administration. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman hindi maiwasang sigaw ng sambayan ng Pilipino na bumaba na di umano itong si BBM. Ay nako naman, hindi ko na patatagalin to mga kababayan, ito na ang buong video. Etong ginagawa kay Pastor Kibuloy, una, ito ay attack lang sa Duterte. Maniwala kayo, attack ito sa Duterte. Gusto nilang sampalin si Duterte, specifically PRRD and BP Sara, pero hindi nila kayang gawin. Kaya ang ginigiba nila, yung sa tingin nila ay kaharian ng mga Duterte, which is yang Davao. At alam naman natin, Correct. malakas sa Davao, etong si Pastor Kibuloy. Napakalaki po ng church nila dyan ng KOJC dyan sa Davao. Kaya ito ay statement na sinasampal nila si PRRD. Kaya lang, mga duwag, hindi nila kaya ng derechahan. Ay, kaya kung ano-anong ginagawa. Pero pangalawa, ito ay sinabi ni Atty. Torion na ito ay panglilihis ng administrasyong ito dahil sa kahinaan nila. Hindi nila masolusyonan ang problema sa Correct no mga kababayan, ang daming problema ng ating bansa. Ngunit bakit itong si Pastor Kibuloy ang tila'y hina-highlight ng media no? Tulad na lamang ng ginagawa nila Abalos na puro ngang wow sa harap ng kamera di umano. Bigas, sa gasolina, sa unemployment. Alam mo, napakataas ng unemployment ngayon. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ay pinakamataas ngayong simula 2022 nang naupo itong unitain na ito. Correct. Okay? May records po niyan, i-search nyo, hindi ko lang nailagay dito. Pero yan po ang pinakamalaki na pagbagsak ng bansang Pilipinas. Isipin mo, 2 taon pa lang, ganyan na nangyayari. Sa makatwid, wala silang accomplishments. Kung wala silang accomplishments at walang balita katulad nito, magmumukha sila tanga. Kaya kailangan nila ito para i-divert yung issue. Alam mo, style ng gobyernong ito, bukod sa paghahalungkay ng kaso, ang style ng gobyernong ito ay yung pinag-iinit ang damdamin ng mga Pilipino para hindi mapansin yung kahinaan nila. Halimbawa, etong sa West Philippine Sea, etong sa China, etong kaso dito, kaso doon, kaso dito, kaso dito, kala mo naman kakabait nila. Yung iba nga dyan, addict pa. Diyos ko po. Para mapagtakpan yung kahinaan nyo. Sa English, para mapagtakpan ang weak. Weak, weak, weak. Kasi nga kung walang balita, wala.
Yan ang typical ng gobyerno na ito. Puro pantatakip. Puro panglabas. Anong ginawa nila? Kakabiyahe, may na-create bang trabaho? Walay. Utang, meron. Itong nangyayari na mga bagong marketing strategy ng tourism, etc., etc. May nangyayari ba? Bulok ang airport natin. Correct. Ano nito? Panglabas. Puro lang sila panglabas. Bakit? Kasi ampaw. Ganyan po ang katangian ng ampaw. Yung walang laman sa loob, aayusin lang yung panglabas. Kasi mahina nga. Para they will look okay. They will look good. They will look like a strong leader. Pero ang katotohanan, alam nyo, kahit kayo mga bashers, alam nyo yung leader nyo, mahinang linalang. Mahinang tao yung mga yan. Diba? Ay, kahapon lang ni-live natin. Pasok, number 1 ng Manila sa pinaka mataas ang krimen sa Southeast Asia. Diyos ko po, kakahiya. Cebu nandiyan din. Sa buong Southeast to, hindi lang sa Pilipinas. Cebu at Iloilo nasa top 10. Bakit yung pinakatahimik na syudad sa Pilipinas na Davao ang pinag-iinitan nyo? Ni-raid nyo. Kaya nga. Ni-raid nyo yung KOJC. Nang ganun-ganun. Tinanggal nyo mga pulis. Mamaya, i-discuss natin yan. Bakit kayo nakafocus sa Davao na mapayapa? Ba't hindi nyo niliisin ng Manila, ang Cebu, o kung ano-ano pa? I-check nyo saan ba maraming adik? Linisin nyo yung mga adik? Tama. Ba't kayo nakafocus sa Davao? Ampaw, totoo, sabi. Banat Coach Oli, tama ka talaga. Mga ampaw sila, hangin ang laman. Yung ganyan ang ugali ng taong ninaayos yung labas. Walang lalim. Alam nyo, anong katangian ng ampaw? Hindi katangian. Anong halimbawa ng ampaw? Spoiled. Di ba? Yung mga spoiled na bata. Kala mo makakaasta, kayabang. Tanggalin mo yung magulang niyan. Tanggalin mo apelyido niyan. Ewan ko kung magtapang yan. Tingnan ko kung may alam yang mga yan. Di ba? Iyan yung ampaw, yan yung mga spoiled. But alam mo, Coach, basta alam ko, mahina yung loob niya, mahina ang karakter niyan. Makikita mo ang isang tao sa karakter. Ay, naku, wag nga tayo mag-ano-anuhan ngayon. Butaw ang tawag sa amin dito sa Davao. Ano yung ibig sabihin ng butaw? Ampaw? Isa ba yan? Abogado ni Kibuloy na si Atty. Torion na iginagalang nila ang pag-aanok ng pabuya ng Marcos administration na 10 milyong piso sa ulo. Ako hindi ko ginagalang. Hindi, bakit kanyo? 10 million? Ang daming nagugutom sa bansang Pilipinas. Ang daming adik, abalos. Correct. Tama. Ang daming adik. Ang daming natutulungan ni Pastor Kibuloy. Laking pera Ito, nun. tanongin na lang kita, Sekretary Abalos. Daming matutulungan. Yung mga natulungan ba ni Pastor Kibuloy kahit kalahati, nagawa mo? Kahit kalahati lang. Kahit 1/4 lang, tawad, huling tawad. O baka sabihin pine-personal, hindi. Bakit yung mga adik hindi nyo pag-uulihin? Ba't atat na atat kayo kay Pastor Kibuloy? Pamumuliti ka eh. Pantakbo? Pantakbo sa Senado? Senado. Nanggagamit kayo? Kasi, alam naman natin, ang daming lubog na vlogger na dati, lalo na yung yung mga dating TVJ vlogger, lumubog yan eh.
Tapos nung pumasok si Pastor Kibuloy, binanatan nila ng binanatan eh. Oh, real talk. Oh. Ginamit si Pastor Kibuloy para tumaas yung ano nila, views. Ginagamit mo pang Senado? Hindi, nagtatanong lang. Ako, tanong ko lang, sa tingin mo mananalo ka, Abalos? Ay, mahina ka kung sa tingin mo mananalo ka. Dapat marunong ka rin makiramdam. Hindi ka mananalo, Abalos. Naku, maniwala ka. Tama. Oh, Magpasikat. next po tayo. Ito naman, yung tingnan natin kasi kailangan marinig din natin yung punto ni Attorney milyong piso ng pabuya laban sa pugante Topacio. Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ang Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Ay, baka pagbintangan nyo kami, kinukup-kup namin si Pastor Kibuloy, ha? Ayan na naman kayo, ha? Dati, na-interview namin si Bantag. Tapos, nagalit kayo. Tapos, nagsalita yung bossing dyan na sekretary na ididemanda raw kami. Teka muna, na-interview namin. Alam ba namin kung nasaan? Oh, di ba? Pagkatapos ng interview na yun, nagkaroon ng pabuya na reward. O, ganyan din nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy. Pagkagaling namin ng Hong Kong, may pabuya na. Teka muna, excuse me, hindi namin alam kung asan si Pastor Kibuloy. Alam lang namin, nasa puso namin. Yun, ng mga KOJC, higit sa lahat. Dahil talagang mahal na mahal siya ng mga ano dyan. Lalo na ng mga kabataan kasi ang dami niyang tinulungan na kabataan. Oh, nako kayo. Yung pati pamilya nila, pati nanay, tatay nila, ando doon. Di ba? Hindi namin alam. Excuse me po. Sa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Galit na ang action star ang dating. Akala mo tatama yung sinasabi mo pagkapadiin ka. Ang batas ay ang batas. Oh. Akala mo bida ka niyan? May kasalanan, mananagot. May kasalanan, mananagot. Ang tapang action star. Oh. May kasalanan na agad? Napatunayan na ng batas yan. Napatunayan na ba? Case closed na ba? Ginagaya mo si Boying? Hindi, ako nagtatanong lang. Ginagaya mo si Boying, case closed na? Meron na bang ano yan? Meron na bang desisyon ng korte dyan? O ikaw lang pala desisyon? Pala desisyon kayo? At yan ang gagawin namin, Pastor. O mamaya may tanong ulit ako sa'yo. Sige. Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. O, alam mo, ito sabi. Sumuko ka. Bakit kasi ayaw niyang sumuko? Mamaya ipapaliwanag ko. Okay? Bakit hindi dapat sumuko si Pastor Kibuloy? Mahirap ba yun? Mahirap! Mahirap, Abalos. Mahirap yun. Kung mag-iisip ka ng tama, alam mo sa sarili mo mahirap yun, pinapagawa ninyo.